Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol ho kay Hesus Kristo. Pumarito ba siya para magsakripisyo, para maipako sa cross, o hindi? Yan ang karamihan kasi ng katuruan ng Christianity, na si Hesus Kristo raw ay pumarito para magsakripisyo. Totoo po ba? Totoo po ba mga kapatid? Hmm. Anyhow, sa aking mga Muslim brothers and sisters, nandito si George Tan. Tanungin mo si Muhammad. George, shout out sa inyo, George. Strigan. Strigan. Okay. Ang Biblia ang pasagutin natin. Kasi ang mga Kristiyano, kung ang tatanungin mo ang mga Kristiyano, mga tambaluslos na mga Kristiyano, si Kristo daw pumarito para magpapako sa cross, para ligtasin ang kanilang kasalanan. Yun ang sabi ng mga tambaluslos. Oo. Na si Kristo daw pumarito daw para magipatay, para ipako siya sa cross. Basahin natin ang Biblia. Kung yun ba ang katuroan ni Kristo? Okay. Oh, hello from Israel. Congratulations Israel dahil marami na kayong napatay na mga bata. Halos sumabot na nga 4,000 yung mga bata. Congratulations sa inyo. Sana magsama-sama lang kayo ni Satanas. Kasi marami na kayong pinatay ng mga bagong isinilang, infants, children. Okay, dito sa Biblia, tingnan natin sa Mateo 9, versikulo 13. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Hindi ako pumarito para sa pagsakripisyo. Babasahin mo sa Tagalog. Sa Tagalog. Pakinggan nyo sa Tagalog. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, hindi sakripisyo, hindi offering. Habag ang ibig ko at hindi hain sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Tingnan mo, sinners to repentance, maghinulsol, magbasol, repentance. Dito naman tayo sa Mateo 12:7. Okay? English pa rin. But if ye had known what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice, and not sacrifice, and not sacrifice. Narinig ba niyo mga kapatid? You would not have condemned the guiltless. Tagalog. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Mga walang kasalanan. Yung mga bata, walang kasalanan, nakakuha na daw ng original sin. At yung pagkamatay ni Kristo, nagsakripisyo dahil daw yun sa original sin. It's very clear eh. Nga si Kristo sabi niya, hindi ko pumarito para sakripisyo. Parang ipako ako, nag-aguroy ako sa cross, nagdugo-dugo ako, pinainom pa ako ng suka, pinainom pa ng apdo, nilatigo pa, dinuraan. Hindi ako pumarito, ganyan. Sakripisyo, hindi. Paano lang? Sa may mga kasalanan, pumunta siya dito para ano? Linisan sa kanyang dugo? Hindi. Ang sabi niya, para sa mga kasalanan, unrepentance, maghinulsol sila dodong, baulintian, ay gid mo. Si Ran from Tabuk, what's in from Tabuk? Mashallah, sa Saudi Arabia. Okay? Faisal, shout out ko muna, mga kapatid.
Alhamdulillah. Oh. Kaya dito si Shia Erel. Hello po from Israel. So, congratulations Israel. Marami na kayong napatay ng mga baby, almost 4,000 na. Okay? Hindi, hindi ka po pro-Israel. Thank you very much. Sorry ho. Hindi ka pala pro-Israel. Ikaw dyan, nakawatch ka na. Nandyan ka si Israel pero hindi kayo pro-Israel. Kahit nga Israelis eh. Israeli citizen mismo, ang daming against lalo na yung tinatawag na Orthodox Jews, mga Hudyo nga talagang sumusunod sa lumang tipan, ay against talaga sa government ng Israel ngayon. Jonathan Rivera, willing victim lang. Sorry ho, Erel, hindi ka pa. Congratulations po, hindi ka po pro-Israel pala. Okay. Salam, Ustad Faisal Kinding. Shout out sa inyo. Uh, Nanginsulto ang mangmang ng mga Kristiyano. Hanggang ganun lang sila. Hamunin ko namang debate. Ayaw rin. Salam, Ustad. Watching from Tabuk. Faisal Kinding. Nanginsulto. Di naman alam anong pinaglalaban. Oo nga. Kung gusto kayo, mali ako, sige, papatunayan nyo, harapin niyo ako, gamitin ko ang Bible. Ito sila, ayaw nila ang Bible ipagamit eh. Bakit? Kasi masupalpal sila sa sarili nilang katuruan eh. Gusto nila Quran lang, Quran, Hadith, Quran. Kung gagamitin ko naman ang Quran na Hadith, ay insulto pa rin. Ha? Kung gagamitan ko sila ng Quran at Hadith, insulto pa rin ang aking matatanggap. Mas maganda pa na gayong insultuhin nyo ako ang sinasampal ko sa inyo, sarili ninyong aklat. Di po ba? Johnny, pandanon. Oo, di siya lumaban kasi yung utos ng Diyos sa kanya. Utos ng Diyos, Johnny, utos ng Diyos. Hindi siya lumaban. Si Kristo, sinabihan pa niya si Pedro, magdala mo ng espada. Nagdala ng espada at sabi niya, hindi siya lumaban. Sinisipangan niya ang Diyos. Diyos ko, bakit mo ako iniwanan? Why hast thou forsaken me? Anong ibig sabihin? Nakatayo ka lang dyan, nakatingga ka lang dyan, nakaano ka lang dyan, nakakatingin ka lang sa akin. Why hast thou forsaken me? Anong ibig sabihin? Bakit hindi ka kumilos? Bakit hindi mo ako sinakluluhan? Yan ang ibig sabihin eh. Kung may kaibigan kayo, close friend mo, brother, talagang magmahalan tayo. Huwag tayong takbuhan na. Kung mayroong mga tao na tripan tayo, walang takbuhan ha. Talagang patay kung patayan, di ba? Pagkakanaon nga mayroon talagang gustong patayin kayo, tumakbo yung isa. Tumakbo ang isa. Ikaw ang natira, ngayon bugbog ka, bali yung buto mo. Yung nakikita na kayo, anong sabihin mo? Brother, bakit mo ako iniwanan? Anong ibig sabihin? Bakit hindi ako diniligtas, tinutulungan? Kung si Jesus, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo ay isa sila, sabi nila isa sila, bakit iniwanan si Kristo? Why has thou forsaken me? Hindi po ba? Faisal, okay. Si Jenny Pandanon, siya lumaban. Mahina, mahina ang audio. Bro, brother, mahina ang audio ko. Sa kayong nanonood dyan, mahina ba ang audio ko? Yan na, volume na yan eh. Sige, lapit-lapitan ko lang. Pero palagay ko, full na itong video, audio ko eh. Sabi niya, I come not peace, but with sword. Oo. At tapos, I am not come peace, but sword. Diba? Mayroon naman sinasabi na Jesus Christ is a Prince of Peace. Diba? Mayroon, doon eh. Mayroon mga teksto, totoo yun. May teksto sa Biblia nga, husband against wife, children against parents. Mayroon dyan eh. At tapos mayroon din nga, Jesus Christ is a Prince of Peace. Mayroon din. Yung nga, ang gulo nga ang Biblia eh. Ang gulo nga eh. Ito talaga, sabi nga ni si Kristo, peace daw eh. Mga kapatid, imagine, ang repentance kasi importante. Bakit? Kang David. Di ba si David, nagkakasala si David? Nagnakaw ng asawa ayon sa Biblia. Pinatawad siya ng Diyos o hindi? Pinatawad. Bakit? Nagsisisi siya.
Yung kapanahonan ni Juna sa Nineveh, more than 20,000 men and women pinatawad dahil sa kanilang kasalanan. Nagsisisi sila. Jonah came there, nag-announce siya na mag-repent kayo, magsisisi kayo, magbago kayo. Ang hari sa Nineveh, nag-order siya na hindi papakainin ang mga tao, ang mga hayop ay hindi pakakainin for how many days? Sila ay nagdamit sila ng mga sako at nagsisisi sila at pinatawad, dininig ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Basahin ninyo sa the book of Jonah, chapter 4. Basahin ninyo dyan. Ang story of Jonah. Pinatawad ng mga tao. Yun din. Kahit ilang beses pa ipapako si Kristo, kahit 1,000,000 beses pa ipapako, ang tao pag masama, masama talaga. Unfair naman eh. Isa kang rapist, paraiso ka dahil si Kristo ang nagkamatay sa'yo. Nang ibig sabihin, libre na kayo. Kung ano nang gawin ninyo ngayon, libre na kayo dahil si Kristo binayaran ninyo ang kasalanan ninyo. Kalukuhan niyang ganyang utak eh. Yan, di ba? Uh, mga brothers and sisters, kalukuhan eh. Ibig sabihin, binayaran ng kasalanan. Libre na kayo, di ba? Example ba? Example, mayroong restaurant. Sabihin ng isang mayaman, ito si Ibrahim Romas, bayaran ko kahit anong kainin niya, isa siya lang kakain kahit anong ubusin niya. O bayaran ko 1 taon, di ba? O bayaran ko lang 1 buwan kahit anong kakainin niya dito, ni Ibrahim, di ba? So anong gagawin ko? Kakain na lang ako. Hindi na ako magbayad. Di ba? Pero kung magbayad pa ako, sasabihin ng mayari, ano ka ba, sir? Bingi ka ba? Yung kaibigan mo nagsabi na 1 buwan, bayad ka na kahit anong kainin mo. Binayaran na niya eh. Huwag ka nang magbayad. Sige, kain ka na lang. Ganon din eh. Kung ang ating kasalanan ay binayaran na sa dugo ni Kristo, di kayo, larga kayo. Gawa na lang kayo dahil binayaran na eh. Kalokohan yun eh. So yung mga rapist pala ligtas na rin. Yun, binayaran eh. Totoo yan eh. Jonathan Legara, si Hitler nandoon na rin. Nandoon na rin si Netanyahu, nandoon na rin sa paraiso yan. Dahil mamatay yan si Netanyahu, ay paraiso din yan dahil bayad na yan ni Kristo. Si Biden, yan na. Yung sa Amerika, mamatay yan sa kalokohan niya, paraiso na rin yan dahil bayad na niya ni Kristo. Di ba pa? Pati ba si Hitler, pati si Judas, magkita-kita si Judas at si Kristo dahil ang kasalanan ni Kristo, pangbayad ng kasalanan, kung ako si Judas, talagang pagagalitan kita nga na Jesus. Bakit nandito ako sa impyerno? Alam mo ba, sabi mo, binayaran mo ang lahat ng kasalanan. Hindi ka mapako sa cross kung hindi dahil sa akin. Naku naman, ang gulot siguro. Imagine, si Paraon nandoon din. Si Paraon ay nandoon din sa paraiso, lahat ng mga masasama. Pati si Marcos nandoon din. Ng mga NPA, mga killer nga mga NPA dyan, ay talagang nandoon din sa langit dahil binayaran na sila ni Kristo. Kung ganun pala ang lahat ng kasalanan ay binayaran na ni Kristo, was the use na nagpadala pa ang Diyos ng mga propeta? God sent prophets for what? Ang Diyos ay nagpadala ng mga aklat. Ang Diyos nagpadala ng aklat eh. Nagpadala siya ng Torah para kay Moses. Para ano? Para impyerno? Para malangit. Nagpadala siya ng Suhof, Abraham. Nagpadala siya ng Zabor kay David. Nagpadala siya Injil kay Jesus. Nagpadala siya sa Quran kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For what? Para sa ano? Para ang tao ay susunod sa batas ng Diyos. Kung pala yung pagsunod nila kay Pablo nga we are not under the law, but we are under of grace, because if you are under the law, no one is righteous. Lahat ay magkakasala. Lahat daw ay wala nang batas. We are under of grace. Wala nang batas kay Pablo. Dahil hindi daw tayo nabubuhay sa ilalim ng batas, kundi sa grasya na lang ng Diyos. Ang ibig sabihin, mga kapatid, talaga magulo ang Kristiyano. Magulo talaga. Alis na lang kayo dyan. Ando saan ba? Ito nagtuturo, Biblia rin. Minsan nagdidebate nga sa didebate, Biblia rin ang pinagdadebatihan. Ewan ko. Talagang tama nito. Alhamdulillah sa mga Muslim nga nagbalik Islam, nag-Muslim, sa mga
diyan nga dating Kristiyano. Congratulations ho sa inyo mga brothers and sister, yung nag-Muslim dahil nakita ninyo ang tamang katuruan. Okay. Dito si Murphy, Murphy, alo, walang katuruan sa Katoliko na ligtas na agad ang mga tao kasi pinako na si Kristo sa cross. Mali ang pagkaintindi mo. Walang katuruan sa Katoliko na ligtas na agad ang tao. Ay ano pala? Ano? Ano palang pagpakamatay ni Kristo? Para ano yon? Useless lang pala eh. Kung ang pagpako ni Kristo ay hindi pala pa sa kaligtasan ninyo, ay useless lang yung si Kristo nagpako-pako dyan sa krus eh. Ha? So, ano ba? Pumunta si Kristo sa sakripisyo? Hindi. Hindi siya nagsakripisyo. Ha? Pumunta siya dito para sa habag, sa awa. I came for mercy, not sacrifice. Kahit man sabihin ninyo ay hindi kayo naligtas. Okay, hindi kayo, walang turo ng Katoliko. Pero ang tatanungin ko kayo, sa pagpako ni Kristo, ano yon? Ha? Para maano yon? Ano ang dugo ni Kristo? Para maligtas ang sangkatauhan. Di ba ba? Tao ba kayo? Hindi. Baka hindi kayo tao, Murphy. Ha? Dahil si Kristo, ang pagpako sa cross, ang kanyang dugo, para mahugasan ang lahat ng kasalanan sa tao. Kayo tao, hindi. Ha? Tapos sabi, wala namang katuroan sa Katoliko eh. Balik kayo sa Biblia. Kung walang turo sa Katoliko ng ganyan, tingnan ninyo ang Biblia. Kung hindi pa nagsasabi diyan si Pablo na ang dugo ni Kristo ay paglinis sa lahat ng may kasalanan. Dahil sa isang tao nagkasala, sa isang tao rin ay mahugasan ang lahat ng kasalanan. Ha? Kung wala sa inyong simbahan, nandun sa Biblia, sino ba ang mas labaw? Turo ng simbahan ninyo o ang turo ng Biblia? Ah, dito naman tayo kay Abdurrahman Sultan. Tama ka, Ustad. Naniniwala sila sa mga nangalugaw. Kay Lini pala yan. No? Paano sila makapasok sa paraiso kung hindi maniwala sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala? No? Oo nga. Tayo, dito naman din Ichibari, Antibo. Tayong lahat naligtas ni Jesus. Pumunta si Jesus sa sanlibutan para pagkilala siya sa mga tao para ang tao maniniwala sa kanya. Tingnan mo, nagkakontradikto na kayo. Kristiyano din ito ha. Mas Jesu Kristo daw, tayong lahat. Sinasabi niya, tayong lahat niligtas. Anong ibig sabihin ng niligtas? Ni Jesus. Pumunta siya, si Jesus sa sanlibutan para magpapakilala. Okay. Dito, ang Biblia nagturo na faith without good works is dead. Totoo yun. Totoo yun. Oh, ano ngayon? Totoo yun. Pero kay Pablo, the works is useless. Because you are not saved by your works, but we are saved by your faith. Kay Pablo din yan. Alam ko, naggabulang-bulang na lang ito eh. Dahil may salita rin si Pablo, doon na kay Santiago na faith without works is dead. Pero mayroon din sabi ni Pablo na your work is useless. Work of the law is useless because you are not under the law but we are under of grace. You are by faith, you are saved. That's why ibang mga tao ngayon by faith, mag-away-away ito eh. May nagsabi, by faith alone, you are saved. Mayroon naman dito, faith without deeds, you are saved. Mag-away-away, that's why may nagbanggaan ni mga Baptist, mga Seventh-day Adventist, mga iglesia, born again, iglesia ni Cristo, magsalpukan yun eh, kasamang Katoliko eh. Yan. Verse dito, verse diyan, versikulo sa kanan, versikulo sa kaliwa, Biblia sa kaliwa, Biblia sa hindi, walang katapusan. Tingnan nyo dyan sa mga plaza, dyan sa malaking plaza. Sa Lunita, tingnan ninyo. Dyan sa Cebu, sa Plaza Independencia, kung saan sa mga plaza. Halos na magsuntukan yan. May pananampalataya siya nasulat dito, nasulat ganyan. Ay, ang gulo, di po ba? So, mga kapatid, so maraming salamat na lang ho sa inyo sa lahat ng nanonood. Alhamdulillah. Kung sino ay hindi sang-ayon sa aking sinasabi, hinahamon ko kayo ng debate. Live tayo sa Facebook or live tayo face-to-face. Kung dito lang kayo sa Mindanao, dito kayo sa Visayas, sabihin nyo sa akin, kung gusto kayo makipag-debate sa akin, face-to-face. Papapatunayan ko sa inyo na si Kristo ay hindi nagtuturo ng Christianity. Hindi Christianity ang tinuturo ni Kristo.
At papatunayan ko rin sa inyo na ang inyong Biblia ay saksak ng pornographic kabastusan, saksak ng injustices ang Biblia, saksak ng mga contradiction sa Biblia, saksak ng mga kasinungalingan sa Biblia. Nandoon, papatunayan ko yan. Kung mayroong makipagdebate sa akin. Oy, Antonio Tosol, ha 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 ha, na, katubusan na. Isang buwang na raw. Ikaw talaga, tapang. Pero believe lang ako nito mga katunggali ko eh. Kahit sabihin nila, buwang ako, wala akong alam. Ano pa, mangmang. Pero pinagtsatsagaan. Pinagtsatsagaan nila. Sabi nila panis, pero kinakain nila. Yung mga salita ko dito, talagang ang mga kalaban ko, bakit mahal nila? Masakit daw sa tainga nila, ayaw nila sa ako, kontra nila ako, pero nagtiyaga talaga dito mag-type, mag-komentary. Hindi ba nyo alam pag komentary yun nyo diyan, ay nakadagdag yan sa aking puntos? Naku naman. Ikaw, Ustad, mayroon dito, ito si Vanessa, Abdurrahman Sultan, ikaw, Ustad, nagawa ka lang sarili mong storya para siraan ng Katoliko. Bakit ang Katoliko naninira ba sa mga Muslim? Hindi lang naninira pinapatay. Alam mo ba yung Katoliko dito noong pumunta dito sa Pilipinas, ilang libo ang pinatay ng mga Katoliko. Mga Katoliko sila yung mga friars, mga Katoliko Yung tingnan mo yung dyan sa Bilar, sa Bohol, yung the oldest church, paano nila ginawa? Paano ang mga Espanyol pumunta dito? Nagdala silang asukal, nagdala ng tinapay, or Biblia ang mga Katoliko pumunta dito. Ay, ang dinala nila dito espada at mga kanyon That's why, pinatay nga sila nila Lapu-Lapu si Magellan Tapos ngayon, parang parang tupa kayo, ha? Tupa kayo? O naku naman, mga Katoliko ang unang mga pumapatay ng mga Muslim dito sa Pilipinas dumating. At huwag niyo magmamalinis yung mga utak ninyo, mga Katoliko, dahil alam ba niyo ang Spanish Inquisition? Mga Inquisition noon, ilang libo ang pinatay ninyo sa mga Inquisition na hindi sang-ayon sa Trinity ay pinapatay ninyo. Tinatawag yung heretic. Meron kayong court of heretic. Naku naman. Ako po ay Katoliko pero namulat na rin ako sa mga kasinungalingan ng Katoliko. Katoliko daw siya, Erel. Katoliko daw si Erel pero namumulat na rin daw siya sa mga kasinungalingan ng Katoliko. Yung mga kasinungalingan, may mga pare dyan nangnakaw pa ng asawa. Imagine, nagnakaw ng asawa, pare. Ang laki-laki pa ng cross, mga Katoliko, ang laki ng cross. Pang taboy daw ni Satanas. Pero paano yung pare, may dalang cross, ang laki-laki, at pumatong sa asawa nga hindi sa kanya. Ano yon? Pagtaboy ang cross? Sana kung totoo niyang pagtaboy ang cross, wala sanang demonyo sa loob ng simbahan. Dahil ang daming cross, ang lalaking cross sa loob ng simbahan ng Katoliko. Bakit ang daming mga demonyo na sa loob ng simbahan ng Katoliko? Karamihan ng mga magnanakaw, korap sa atin sa gobyerno ay mga Katoliko Ano pa? Manong kambing. Manong kambing. Naku, kakainin ako nito. Kung anong kabastusan ng meron sa Biblia, Kristiyano, at ipaliwanag mo din, hindi Kristiyano ang itinuturo ni Jesus. Oo nga, hindi naman Kristiyano. Ang tinuturo ni Kristo. Bakit? Sige nga, debatihin mo ako. Hindi Kristiyano Bakit? Hindi lumabas sa bibig ni Kristo yung salitang Kristiyano ay hindi lumabas sa bibig ni Kristo. Christianity ay hindi lumabas sa kanyang bibig. How can you are teaching biology, example, biology, mathematics, those words did not come out from your lips. If Jesus Christ was teaching Christianity or Christian, those words should came out from the lips of Jesus. Wala Talaga naman kayo mga kapatid. Tapos pipilitin ninyo nga si Kristo nagtuturo ng Christianity. Hindi nga niya alam yung nasulat sa Biblia Yung Matthew, Marcos, Lucas, Juan, yung dyan lahat ang sinulat sa New Testament. Hindi nga alam ni Kristo yan dahil pumanaw na siya sa langit Saka na isinulat yan. Mayroong 70 AD, 80 AD, 100 AD, o ano pa dyan, mga decades na tandoon na si Kristo sa langit. Walang alam si Kristo sa mga sinusulat diyan. Tapos sabihin niyo si Kristo, naku naman. Rashid, Ustad, Assalamualaikum Rashid. Barakatuh. Noong time ng mga Kastila,
Daming pinatay ng mga Pilipino kasi ayaw mag-convert ng Christian. Totoo naman. Pag hindi ka mag-convert, buti si humabol, nalibre siya. Sira humabol dahil nag-convert siya. Pero hindi nag-convert, papatayin nila. Lulusobin nila sila Lapu-Lapu doon sa Mactan dahil hindi mag-Kristiyano. Ngayon, nandoon si Lapu-Lapu, pinatay siya. Naku naman. Alin, saan po ba, Irela? Saan po ba galing ang Katolisismo? Kasi si Esau at Jacob ay Muslim at Hudyo. Yeah? Tanungin mo niya ng mga Irel, yung mga Katoliko. Aywan ko saan sila nag-imbento yung mga Katoliko. Katoliko. So, dito lang ako magtapos, mga kapatid. Please share po. Paki-share na lang po. Paki-comment na lang po mga kapatid. Kung sino man dito ang astig dito nga Kristiyano man na at talagang alam sa Biblia, hahamunin ninyo ako ng debate or hinahamon ko kayo ng debate na ang tinuturo ni Kristo ay hindi Christianity at ang Biblia ninyo ay saksak ng mga kabastusan ng istorya, pornographic inside the Bible. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Pontardas Rumas. Ako magsabi, Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.